Si Jose Rizal. Noon ay kabilugan ng buwan ng Hunyo. Ang oras ay lampas na ng 11 ng gabi at ang kalamba ay maliwanag dahilan sa buwang nagsasabog ng kanyang angking liwanag. Sa tahanan ng mga Rizal ay naghihirap sa panganganak si Doña Teodora Alonzo Rizal. Siya ay pabiling-biling sa kanyang higaang napakalaking kama at habang nakararamdam ng paghihirap ay nagsisipagdasal ang mga kasambahay. Pagkalipas ng ilang sandali ay pinayagan na ng hilot na pumasok sa silid ng nanganak sina Don Francisco, Pasiano at Saturnina. Minasdan nila ang bagong panganak na sanggol na napakalakas umiyak gayong ito'y napakaliit. Marahil ay magiging mahusay siyang mga awit sa koro, Sabi ni Saturnina. O kaya na may mananalumpati. Sabi ni Pasiano. Itinuro sa kanila ng hilot ang ulo ng sanggol at sinabing, tingnan ninyo ang laki ng ulo niyan. Iyan ay palatandaan ng kanyang pagiging matalino. Sinasabi ko sa inyo, ang batang iyan ay matalino. Oo nga no. Pagtatakang nabigkas ng ama. Minasdan ng lahat ang ulo ng sanggol na noon ay walang lubay sa kaiiyak. Tiningnan ng ama ang oras at sinabing, Mabuti at bago pa pala magdaling araw, kaya ang kanyang kapanganakan ay ika-19 pa rin ng Hunyo. ang matandang hilot na napakaraming nalalaman ay tumangot upang nagsabi ng ganito. Ang batang ito'y napakatapang pa. Tandaan ninyo ang aking mga sinasabi. Bakit mo nasabi iyon? Tanong ng nasisiyahang ama. Paano? Ang mga batang ipinanganak ng hating gabi ay matatapang. Ako ay nagsasalita batay sa aking karanasan. Saturnina! Tawag ng ina. Kunin mo nga ang kalendaryo upang malaman natin ang ipapangalan natin sa bata. Inang, bakit hindi natin tawagin siyang Jose? Sunod sa iyong amang Jose. Tanong ng ama. Hindi lang po iyon, Tatang. Tignan nyo, ngayon ay 19 na buwan na araw ni San Jose at si Jose ang patron ng inang. Oo nga, kung gayon ay pangalan natin Jose ang bata. Sang-ayon ng ina. Ang ama ay maligayang pumayag sapagkat nais din niya ang pangalan. Ang maliit na sanggol na may malaking ulo at malakas na tinig, ang batang sang-ayon sa hilot ay magiging matalino't matapang, ay bininyagang Jose. Siya ay buong pagmamahal na tinawag na Pepe ng kanyang mapagmahal na ina at ama at ang kanyang kapatid na lalaki at mga kapatid na babae pati ng lahat ng malapit sa kanya. Ang ina ni Jose. Ang ina ni Jose na si Teodora Alonzo ay anak ni Lorenzo Alonzo at Brigida de Quintos. Siya ay binyagan sa simbahang Santa Cruz ng Maynila noong 18 ng Nobyembre, taong 1827, 4 na araw lamang ang nakaraan nang siya ay isilang. Ang kanyang mga kamag-anak ay mga abogado, pari, kapitanes, isang kasapi sa paggawa ng batas sa Espanya at isang doktor. Siya ay natutong bumasa at sumulat sa kanilang tahanan. Ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa kolehiyo sa Santa Rosa at dito niya natutuhan ang kahalagahan ng kasipagan at relihiyon. Siya ay magalang, relihiyosa at manunuri. Siya ay naniniwala sa mga santo, siya ay deboto ng maraming santo at santa at ang mga ito'y hindi niya nakakalimutang tawagan sa kanyang panalangin. Ang batang-batang manunulat. Bata pa si Pepe ay higit na niyang ninais na magbasa kaysa maglaro. Siya ay wiling-wili sa pagbabasa ng mga kwento tungkol sa mga ada at duwende, sa mga buhay ng magigiting na mamamayan, sa mga ibon, hayop at halaman, at sa mundong nasa paligid niya. Isa pa rin sa kanahihiligan ni Pepe ay ang pagsusulat. Napakabata niyang nakasulat ng maikling kwento. Ang unang kwento ay ang pagong at ang unggoy. Ito ay isang nakakawiling kwento tungkol sa isang tusong unggoy na napaglalangan ng isang pagong. Nang si Pepe ay 8 taong gulang pa lamang, siya ay nakasulat ng isang komedya, isang dulang punong-puno ng maraming labanan ng mga Moro at mga Kristiyano. Ang komedyang sinulat ni Pepe ay Kahabaan. Ito ay may 24 na pahina. Ito ay sinulat niya alang-alang sa Birhen ng Pakil. Ang 7 piso ay napakahalaga noong kapanahunan ni na Pepe.
Nakakabili ang sino man ng maraming bagay na kanyang pinapangarap na mabili. Kaya't si Pepe ay maligayang maligaya, lalo na ang kanyang mga kapatid na tunay nagmamalaki sa pagkakaroon ng isang kapatid na manunulat. Siya ay sumulat din ng tula. Ang isang tulang kanyang sinulat ay ang Sa Aking Mga Kabata, na nagsasaad ng kanyang pag-ibig sa sariling wika. Si Pepe ay naging emperador. Ang mga batang lalaki na nag-aaral sa Ateneo Municipal ay magsipag-aral na mabuti. May mga paligsahang idinaraos gaya ng paligsahan sa aritmetika, sa pagbaybay, sa heograpiya, sa Latin at sa Kastila. May mga gantimpala sa mga nagwagi sa mga paligsahang ito. Ang pinakamahalagang gantimpalang ipinagkaloob sa bawat kasali ay ang pagiging emperador. Ang isang bata ay nagiging emperador kung siya ay mananalo sa isang paligsahan. Ito ay isang napakalaking karangalan sa isang magkakamit ng gayong katawagan. Kaya't hindi katakataka na bawat isang bata ay nangangarap na manalo sa gayong paligsahan sapagkat bawat isa ay maipagmamalaking siya ay tawaging emperador. Isang araw ay nagdaos ang paaralan ng isang malaking paligsahan. Matatalinong bata ang pinili sa pagkakataong yaon at si Pepe ay isa na rito. Ang matatalinong batay hinati sa 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay binigyan ng kani-kanilang pangalan na buhat sa malaking kaharian. Ang pangkat ni Pepe ay tinawag na Imperyo ng Romano at ang kalabang pangkat ay Imperyo ng Cartagena. Nagsimula ang paligsahan. Ang paligsahan ay isang araling Latin. Sunod-sunod ang mga tanong, bawat isa sa pangkat ng Imperyong Romano ay ginawa ang makakaya upang masagot ang bawat tanong. Ginawa rin ang magagawa ng bawat bata sa pangkat ng Imperyo ng Cartagena upang makasagot ng mabuti. Ang mga tanong ay pahirap ng pahirap. May mga kasali ng hindi makasagot. Ang hindi nakasagot ay pinauupo na sa kani-kanilang upuan. Sino kaya ang mananalo? Walang makapagsabi. Kapwa nakakasagot kahit anong hirap ng mga tanong. Ang lahat ay kinakabahan. At dumating ang isang tanong na kailangan ang bata sa Imperyo ng Cartagena ang sumagot. Ang bata'y nag-isip ng matagal. Kinagat niya ang kanyang labi at nangunot ang noo. Nagkamot siya ng ulo bago sumagot ng pauntol-untol. Ngunit ang kasagutan niya'y mali.